Hello, hello, Aris Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading para po sa inyo October 27 hanggang November 2. So mga Aris, simulan na natin. Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Five of Pentacles. In the area of what you want, you have the World card. Lovely. In the area of what you need, you have the Knight of Wands. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Ten of Swords. Beautiful. In the area of your near future, meron po, wow, the Magician card. The impossible is now possible. Good for you, Aries. In the area of your challenge for the week, meron po kayong the Hierophant. Beautiful. In the area of your fortune, we have the Six of Cups. Beautiful. Napakaganda. In the area of your divine messages, you have the Ace of Swords. At ang outcome nyo po for the week, Aries, ito yun, mamaya sabay-sabay natin siya bubuksan at the end. But first, thank you po muna mga Aries sa mga donations po ninyo at saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Yan lang po yung tanging paraan para po supportahan nyo ako every time na meron po tayong free reading for Aries. So from the bottom of my heart, thank you po for not skipping the ads. So, ano po naghihintay sa inyo? At the background, you have the Page of Wands. Yes, there's something new coming in sa buhay mo, Aries. Kitang-kita ko rito na handa ka na sa bago, handa ka na sa pag-asenso mo, and something is growing for you. Nakita ko rito na kung nitong mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, parang sobrang hirap. Some of you, parang biglang may struggle about money or about someone or something, pero ngayon makakahanap ka na ng solusyon sa problema na yan at iyayakapin mo yung solusyon na yan at yun yung magdudulot sa iyo ng magandang simula o magandang outcome. So, ito yung time mo, Aries, this week to be adventurous, maging excited, maging palaban, and narinig ko rito, subukan mo lang, i-try mo lang, maaring gumana para sa iyo, okay? So, napakaganda ng yung energy in your background, Aries. At the center, in your core energy for the week, you have the Five of Pentacles. Five of Pentacles all about you trying your best, okay? Sinusubukan mong yung linggong ito na kumawala sa lahat ng bigat o sa problema. Some of you may problema sa pera, may problema sa pamilya o kaya sa kalusugan din, maaring ganyan. Etong linggong ito, ginagawa mo ang lahat at nag-iisip ka ng mga diskarte o bagong paraan para makawala ka dito. Nakita ko na for a very long time, you feel like yung inaasahan mo hindi dumarating o yung mga bagay na akala mo nandyan ay parang na-disappoint ka dahil hindi mo nakuha yung in-expect mo from them, no? Pero ngayon nakita ko rito yung kahandaan mo to fight back and to get more and to get out of this struggle na naramdaman mo. Kitang-kita ko rito na parang feeling mo walang nakakaunawa sa'yo or ginagawa mo naman ang lahat pero bakit hindi bumabalik sa akin yung effort na binibigay ko. And you feel like iniwan ka dyan sa disyerto na yan, sa snow na yan na mag-isa, helpless, hopeless. Pero ngayon, linggong ito, nakita ko na makakaisip ka na talaga ng paraan para makabangon at makabawi. At hindi ka na babalik dito. Kita-kita ko yan. Now is the right time for you para meron kang light bulb moment or a good decision about something na totally magpapaahon sa'yo sa struggle na ito. Bigyan kita na example, halimbawa, past few months ka nang walang trabaho, and then syempre walang income, di ba? Pero nag-iisip ko talaga ng paraan, sabi mo, hindi, hahanap ako ng paraan para makaabante ako at makasulong ako sa buhay. And then biglang yung effort mo, biglang boom, may darating na bagong alok o kaya sideline o kaya may tumawag sa'yo, giving you na parang, uy, friend, may trabaho doon, Aries, baka pwede ka doon. So, makakahanap ka this time ng paraan. Parang ganun. Makakahanap ka ng biglaang paraan, nayayakapin mo, hindi mo kakatakutan, hindi mo urungan na magudulot sa'yo ng advancement, pakawala dito sa struggle mo na ito. So, don't worry, Aries, okay? Everything will be fine. Kitang-kita ko rito, everything will be fine for you. So, don't worry, okay? The Five of Pentacles, the number of 5 is change. So ngayong linggong ito, kayo po yung tinatawag na pinapayuhan and also binibigyan ng kalakasan ng loob ng iyong spirit guides na, uy, may magbabago sa iyo para sa linggong ito. Okay? Five Pentacles, the Four of Cups, yes. I'm seeing you so disappointed, malungkot, dismayado sa mga bagay na ginagawa mo, no?
Pero sabi mo, kailan ko ba maaabot to? Pagod na ako. I'm a fighter. I'm doing everything that I can para lang maabot ko yung desired kong outcome. Pero wag ka mag-alala, may darating sa'yo this week. Kailangan lang talaga buksan mong isip mo na para, ay, eto na yung chance ko. Probably hindi ito katulad ng inaasahan mo o nasa isip mo. Pero ito yung opportunity na kung titignan mong mabuti, ito na pala yung chance ko, parang ganyan. So, something new is coming. Both cards are really telling you that, okay? In the area of what you want, you have the World card. The World card here is telling you, Aries, na parang handa ka na talagang isara yung isang parte ng buhay mo na sobrang bigat o sobrang hirap. Ready ka na makaalpas dito o makapag-move forward. And sabi mo, panahon na, mag-move on na tayo, larga na tayo. I cannot deal with this anymore or any longer, no? Kitang-kita ko rito yung completion mo about something. Narinig ko na once matapos mo to, alam mo makakalarga ka na. Once makompleto mo to, alam mo na go on ka na on a new adventure, no? But nakita ko talaga rito, Aries, time mo na to get out of your shell, no? Hindi mo kailangan mahiya, hindi mo kailangan matakot o limitahan ng mundo mo. This is your chance to move forward, okay? Clarify natin. The World card's also a card of travel. Kitang-kita ko rito, some of you are traveling, taking a chance, taking a leap of faith on somewhere, whether a new industry, a new place, a new journey, kung saan may kita mo yung potential niya coming in your life na maaaring magbuo ulit ng bagong mundo mo. Okay? The World card, wow, the Wheel of Fortune, yes. Nakita ko dito yung completion and pagbabago ng kapalaran mo. This is a sign of luck, sign of swerte. Kaya kung nanggaling ka talaga sa mahirap, nakakapagod, parang sukong-suko ka na, may bagong darating na babago sa buhay mo. So, embrace this new opportunity. Ito na yung susi mo for a brand new beginning. Okay? In the area of what you need, you have the Knight of Wands. Knight of Wands, you need passion. You need fire sa buhay mo, Aries. Fire sign ka, pero ngayon paalabin mo sa puso mo yung tapang na yan, yung kumpiyansa, yung lakas ng loob, and also enjoyment. I don't know why. Nakita ko rito na kung i-enjoy mo lang daw yung proseso, magiging madali sa'yo ang pagyakap dito. Nakita ko rin dito na be adventurous, maging go-getter ka this time. Ilaban mo yung plano mo, ilaban mo yung idea mo, maaring yan yung chance mo for a better life or a better beginning. Especially here, Page of Wands and a Knight of Wands, both cards are really telling you there is something new. Bagong balita, bagong pagkakataon, some of you makakarinig ng good news that will trigger your movement forward. Whether call, text, or chat, ang tabayanan mo. Yung magandang balita na yan, maaring sabihin din sa'yo ng kaibigan mo o co-worker mo. It will parang spice you up or it will energize you na sumubok. Because this good news ay para talagang may kita mo yung potential niya moving forward. Okay? Clarify natin siya. Knight of Wands being clarified by the Nine of Pentacles. Yes, enjoyment talaga to. Both cards are really telling you, enjoy the moment. Savor the moment. Habang nagkatrabaho ka o gumagawa ka ng bago, lagi mong isama sa buhay mo yung pag-enjoy sa kanya. Bakit? Kasi doon gumagaan ang mood mo, doon ka tumitibay, doon ka nagiging pasensyoso, doon mo nakikita yung halaga ng mga bagay-bagay, at doon mo talaga naitutulay lahat. Especially here with the Nine of Pentacles. Sinasabi rito na tong bagong passionate move or pagiging go-getter mo this time ang magdudulot sa'yo ng financial stability and financial freedom. Pero bago mangyari yun, kailangan daw ine-enjoy mo siya or na-appreciate mo yung bagong gagawin mo. Kasi kung puro ka reklamo, puro ka, ay, ba't ganito, ba't ganyan, puro ka puna, puro ka, uh, anday mong issue, kumbaga, sa bagong gagawin mo, paano mo makakamit yung magandang katas ng mga bunga na yan? So, if you are embracing something new, make sure na na-appreciate mo yung bagong papasok na yan. For example, nurse graduate ka. Example lang to ha, para magets mo tong ibig kong sabihin dito. And then, walang bukas na hospital para sa'yo. Ang may bukas lang school clinic o kaya teaching personnel, halimbawa teaching practitioner sa isang college for example. Sabi mo, ayoko na, hindi yung gusto ko, pero ito lang yung nakahantad dito. Ito yung pintuan na para sa'yo at as of this moment, 'di ba? So, i-grab ko ba? Sabi mo, sige, laksan ko yung loob ko, baka ito na yung for me.
Yun habang ginagawa mo siya, sinusubukan mo, dapat bigyan mo ng chance to na i-enjoy. Because pag na-enjoy mo yung isang bagay na akala mo hindi para sa'yo, doon mo unti-unting na-appreciate na, ay okay naman pala, ay kikita pala ko dito. Ay, sige, for the next 6 months or for the next semester ng course na to, being teacher practitioner sa isang nursing course, maaaring as of this moment, kumita pa ako. So, may enjoy mo yung mga bagay na yan. So, nakita ko rito na just try it. At maaring makita mo yung saysay at ganda ng direksyong binigay sa'yo ni God. Okay? Parang ganon. So, example lang po yung nursing na yun. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the 10 of Swords. Yes, pagod na pagod ka na. Ururok na to. Okay? Lahat ng pain, suffering, pasensya, naghalo-halo na yan. And nitong mga nakaraang buwan, nakaraang linggo, you feel hopeless, you feel helpless na parang ano ba, try ako ng try pero walang nangyayari. Hanggang dito na lang ba ako? Ito na lang ba yung limitasyon ko? Am I gonna end like this forever? So marami ka mga ganyang questions. But with a 10 of Swords, nakita ko rito, blessing in disguise. Akala mo talo ka na, akala mo wala ka na, you have the 6 of Cups in your fortune. Meron kang turn of events, meron kang plot twist, meron kang shift na magaganap this time. So, kung lang galing ka sa pain, pagkadurog, pagkabagsak, kailangan mo ibangon ang sarili mo. Whether sa trabaho man yan, sa kaperahan, sa negosyo, or sa love life, or in life in general. If you feel like a loser, if you feel like parang nadehado ka or nalamangan ka o parang ikaw yung sawing-sawi, may chance ka pa makabawi this time. Ibangon mo ang sarili mo. Ikaw lang daw ang kauna-unahan na dapat magbangon sa sarili mo, hindi ibang tao. Other people might help you, pero dapat ikaw daw mismo ang tumulong sa sarili mo para bumukas yung bagong opportunity na matagal mo nang hinihintay. Okay? Nakita ko na once matanggap mo sa sarili mo na kailangan ko nang bumangon, hindi ko kailangan manatili dito, doon mo makikita yung oportunidad na matagal na palang naghihintay for you. Okay? Ten of Swords, clarify natin. Ten of Swords being clarified by the Seven of Swords. Yes, Seven of Swords is new tactic, new idea, bagong atake, bagong diskarte, bagong pananaw, bagong opportunity na may isip mo this time. You need to be inventive, imaginative, and creative this time, Aries. For example, yun nga, wala kang trabaho, halimbawa, wala kang pera, isip mo, ano kaya ang pwede kong gawin this time habang nandito ako sa kinakalugmukan ko o sa problemang ito, ano yung pwede kong atake para makawala ako dito? Kailangan to ng participation mo at effort mo, Aries. Okay? Kailangan mo mag-brainstorm, kailangan mong talagang hukayin yung utak mo para makaisip ka ng paraan. Because this new strategy ang magpapakawala sa'yo sa hirap na ito. Pero nakita ko sa view marami kang trust issues with someone. Parang ayaw mo basta-basta magtiwala kasi nga feeling ko talaga you feel so left alone, abandoned, or nadismaya ka about someone in your life. Pero huwag ka mag-alala, yung guard na yan, yung guardness o pag-protekta mo sa sarili mo ay makakatulong sa'yo moving forward. Maybe because natuto ka na hindi basta-basta umasa o hindi basta-basta maniwala with someone. At eto ka, tumatayo ka sa sarili mong paa at gumagawa ka ng paraan on your own, which is good. Kasi nakita ko yung independence mo, and doing things on your own, standing by yourself, standing up for yourself. At kitang-kita ko rito na very, very independent person ka this time. Matatag, matibay, wise. Okay? In the area of your near future, meron po kayong Magician card. Near future to maaring a week from now or a day from now. Kitang-kita ko rito yung talagang katuparan ng isang bagay. Meron kang hiniling, Aries, na siguro nakaligtaan mo na or nawalan ka na ng pag-asa sa minanifest mo na ito, pero bigla-bigla ka magugulat darating siya sa buhay mo. With a Six of Cups here, by its side, kitang-kita ko talaga yung parang, hala, may plot twist pa pala, hala, hindi ko akalaing darating to. So, be ready for your manifestations to come in. At nakita ko rito na pagkatiwalaan mo daw ang sarili mo. With the tools here, tinan mo naman, kompleto yung tools, kita mo ba? Kompleto yung tool sa kanyang lamesa. Nandoon yung cup, nandoon yung pentacle, nandoon yung sword, at nandoon yung wand. Ibig sabihin, lahat ng elemento nasa iyo. At ready ka na makuha o makamit yung mga bagay na dinesire mo at kayang-kaya mo siyang panghawakan this time. So congrats po. Yung manifestation coming in, yung akala mong imposible ay ngayon posible na. Yung akala mo na hindi mo kaya ay makakaya mo. So anong kailangan dito? Pag dumating ang manifestation, you need to be aligned with the manifestation.
with the Page of Wands here telling you wag urungan, wag atrasan because many sa atin, sa mga tao, sa lahat tayo actually, kapag meron tayong minanifest, normal yung kabahan tayo na para bagang, kaya ko ba to? Magagawa ko ba to? Deserving ba ako nito? Medyo mahatakot ka na tanggapin tong manifestation na ito kahit pa pinangarap mo ito. Pero with the Page of Wands, talaga namang kayo po'y pinapayuhan na yung spirit guides na yakapin at salubungin mo and make the most out of this manifestation para magkaroon ng long-lasting effect sa life mo, okay? The Magician card, the Four of Swords, yes. Talagang Four of Swords is also a card of answered prayer. Matagal mo tong dinasal, pinagpa sa Diyos mo na, parang itinaas mo na sa Kanya, sabi mo, God, kayo na pong bahala, gagawin ko lang po yung makakaya ko. And both cards here are really telling you, the universe, God, kung ano man po pinapaniwalaan ninyo, is really protecting you and guiding you and giving you the blessing na actionan yung isang bagay at kumalma ka daw. Huwag ka matakot, huwag ka mailang, everything will be fine. Just do your best. It will be for you. Okay? In the area of your challenge for the week, you have Spirit Awakening. Sit with your shadows. It's the way to enlightenment, intuition, and spirituality. Pakinggan mo daw ang puso mo sa bawat decision mo. Alam daw ng intuition mo kung anong dapat gawin, kaya manalig ka at pakinggan. Now the messages, you have Shadow Alchemy. Turn shadows into gold by shifting your awareness, empowerment, and rebirth. Yes, ngayon kailangan daw talagang baguhin mo yung mga bagay na kinakatakot mo. Yung mga pilit mong iniiwasang harapin. Yung mga ayaw mong aminin, mga ayaw mong i-admit sa sarili mo na kahinaan mo to, pagkakamali mo to. Once you accepted your flaws, your mistakes, at naging accountable ka sa lahat ng bagay na yan, at aware ka na yan ang mga mali mo, magiging madali sa'yo ang maging empowered kasi kayang-kaya mo na siyang baguhin this time. Okay? In your challenge, you have the Hierophant. This time around, kayo po'y pinapayuhan na yung spirit guides to really step out of your comfort zone and try something new. Okay? Nakita ko rito, in order for you to succeed and magkaroon ng bagong asenso, this time, kailangan mong kumawala sa isang sistema. Isang sistema na masyadong tradisyonal, na parang feeling mo for a very long time, parang natali ka doon or nakadena ka doon. You feel like wala kang sariling opinion, wala kang sariling pagkilos, parang naging sunod-sunuran ka for a very long time sa isang sistema na para bagang nakataga na yan dyan eh. Parang tried and tested na, no? Pero na-realize mo na itong tried and tested na sistema o paraan o batas dyan sa ginagalawan mo ay hindi nag-work para sa'yo. So, if you want to succeed, if you want to grow, get out of the box, kumilos ka o gumawa ka ng mga plano or idea or strategy na this time around gagana na para makabangon ka na dito. Okay? Clarify natin. The Hierophant. Narinig ko rin from some of you for some Aries dyan, learn to accept criticism, accept mga puna or mga payo from someone na may authority, whether parent mo yan, o kapatid, or boss, someone na talagang vina-value mo yung kanyang opinion, makinig ka daw, okay? Because that advice will give you insights para kung anong dapat mong gawin moving forward, okay? The Hierophant, the Knight of Pentacles, yes. Pinapayuhan ka this time around na magplano ng mabuti. Step by step, no? Narinig ko rito, huwag ka magmamadali. Especially that you are actually following your intuition sa paggawa mo o sa pagtulay mo sa mga bagong bagay. Narinig ko dito na, yes, magtanong-tanong ka sa ibang tao. And then, ikaw pa rin naman na magtitimbang kung ano yung mga payo na maaari mo sundin. But nevertheless, kitang-kita ko rito yung pag-iwan mo sa isang bagay na hindi na talaga umaandar or hindi na gumagana for you. At ready ka nang bumuo ng mga bagong plano na alam mong may chance ka to build more or to do more or to succeed. Okay? Napakaganda for you. Siya nga pala, Aries, 10 kayo nanonood ng ating reading for today. Comment down below. 10 kayo parte ng Pilipinas o buong mundo. Nag-enjoy ng ating reading. Comment down below to see kung saan po nakakarating ang ating mga readings for Aries. Okay? In your fortune, you have release control. Yes, pakawalan mo daw yung pagkontrol mo sa isang bagay o pagpuwersa mo sa isang bagay. Kapag ginawa mo daw yan, diyan mo makikita yung divine intervention, yung mga balak talaga sa iyo ni God. If you could just surrender and give it to Him. Kung ano yung mga alalahanin mo, takot mo, pangamba mo, kung ano yung mga bagay na iniisip mong hindi mo kaya, just give it to God and everything will be fine.
Another message, you have grounding, go deep and explore your roots. Panahon na daw para hukayin mo at alamin mo kung ano yung mga rason, mga dahilan kung bakit mo ba pinaghihirapan na makabangon sa bigat na ito. Para kanino ka kumikilos niyan? Bakit ka nagpapakahirap sa isang bagay? Maaring para sa anak, para sa magulang, para sa kinabukasan, para sa retirement. May dahilan may reason. So, hanapin mo yung reason na yon para maliwanagan ang isip mo to fight more and to get more. Okay? In the area of a fortune, napakaganda nito. You have the Six of Cups. Nakita ko rito na makakaalpas ka na sa past. Okay? Kung meron kang past problema, past heartache, past trauma, or past issues, ito na yung unti-unti mong pag-transition sa bagong estado ng buhay mo. Makakawala ka na sa isang paulit-ulit na cycle or paulit-ulit na pattern na matagal mo nang nilabanan na makawala. Pero ngayon, makakawala ka na talaga. Nakita ko rin for some of you, some Aries dyan, meron ako nakita ng reconciliation with someone, pagbabati, pag-aayos sa isang taong hindi mo nakasamaan ng loob or na-misunderstood mo at some point or meron kayong hindi magandang ugnayan. Ngayon, magiging maayos na yan. So, congrats po. But for some, nakita ko dito talagang triumph over obstacles. Okay? Nakita ko to for everybody. Sa lahat ng Aries, nakita ko na malalagpasan mo na this time, this week, ang problema o yung mabigat mong dinadanas. So, congrats po. Talaga may turn around, may shift, at meron kang may binibigay sa'yo si God, si universe na pagkakataon na makabawi o makabangon mula sa mga pinagdaanan mo. Yes, nalaglag. The Three of Swords, talagang mapanakit in the past. Ready ka na mag-heal, maghilom. Kalimutan yun. Sabi ko nga sa inyo, kung merong mga sigalot o problema or conflict with someone, parang ready ka na to reconcile or ready ka na to really move past what happened. For others, nakita ko rito na hindi mo nahahayaan na yung past heartache mo ay makaapekto sa present life mo. No? So, you are now ready to move on. But for everybody, Aries, kitang-kita ko talaga dito that you are now really triumphant. Talagang mapapanalo mo yung laban sa isang bagay na talagang mapanakit o mahirap. So, congrats. You're now won the battle. Ikaw ang nagwagi, ikaw ang nagtagumpay, and you're now stepping away from all the heartache. So, congrats po. I-like mo tong video na to activate this fortune area. Okay? In the area of your divine message, you're very close to achieving your goal. Yes, malapit ka na daw sa pagtupad ng iyong pangarap, sa pag-complete mo sa bagay na yan. So, huwag ka hihinto. Another message, take time to breathe out. Yes, ito yon with the Knight of Pentacles. Huwag mamadali. Kailangan relax ka lang sa pagkaplano mo, sa pag-move forward mo sa mga bagay-bagay at pagkawala mo sa isang bagay na parang paulit-ulit lang. Just take it slow. Kung kailangan magpahinga, pahinga. Kung kailangan magdahan-dahan. Okay? In your divine messages, you have the Ace of Swords. Ace of Swords, sinasabi rito, kailangan daw malinaw sa isip mo, Aries, yung mga bagay na gusto mo at yung mga bagay na ayaw mo. Bago ka daw kumilos, kailangan muna klaro sa isip mo ang gagawin mo. Buo ang isip, buo ang loob. Nakita ko rin dito, the card of victory is telling you, kailangan may palaban ora ka. Hindi pwedeng susuko, hindi pwedeng aatras, hindi pwedeng mananatili ka sa kalabuan ng mga sitwasyon. Kailangan you go down to the bottom of the issue para magets mo kung ano yung nangyayari, and then pag gets mo na ang lahat, doon ka makakagawa ng legit na hakbang para masolusyonan yan. And you are gonna reign supreme para dito. So congrats po. Ace of Swords, clarify natin. Ace of Swords being clarified by the Death card. Yes. That changes, the transformation, talagang pagbabago. Once doon na malinawan ang isip mo, sabi ko nga sa inyo, kapag nalinawan ka na sa nangyayari na magulong-magulo, sabi mo, paano ko ba to sosolusyonan? Once na clear na sa'yo yung sitwasyon, yung possible na action, at yung magiging outcome, doon magsimulang mag-transform ang life mo. So, nakita ko rito, huwag mong puwersahin, pero huwag mo rin pilitin. Daanan mo lang, make sure na ikaw ay active participant sa nangyayari sa buhay mo para magkaroon ka ng magandang outcome moving forward, okay? Because things are changing for the better, okay? So, kayang-kaya mong tapusin yung pagkalabo ng isang bagay para magkaroon ka na ng talagang diretsyong hakbang, okay? Ang outcome mo yan, but first, bigyan mo na kita ng fortune cards, Aries. Unang-una, you have cracked cup, dissatisfaction with life. Yes, ito yon. With the Four of Cups, the Five of Pentacles, and the Ten of Swords, talagang
disappointed, dismayado, talaga malungkot ka sa mga nangyayari sa buhay mo. Pero huwag kang mag-alala, sabi ko nga sa inyo, makakabawi ka na. With the eye, psychic ability, trust your intuition. Yes, sabi ko nga sa inyo, pagkatiwalaan mo yung intuition mo sa mga dapat gawin, sa mga dapat ihakbang. Okay? Another message, you have eagle, triumph over troubles and obstacles. Yes. Yes, dalawang beses lumabas talaga namang itong linggong ito, malalagpasan mo yung problema mo. So, wag na wag ka mag-alala, everything will be fine. Now, the message of wind chimes, peace and harmony. Yes, mula sa hirap, pagod, kayod, problema, katahimikan at kasaganahan at maayos na ugnayan with the people around you. Kaya makakapagpahinga ka talaga, makakapag-relax ka because everything now is really getting okay, getting better. So congrats po. Ang outcome ni Aries for October 27 to November 2, you have the Five of Cups. Wow, this is really beautiful. Dalawang five ito, five of Pentacles and then Five of Cups. Really telling you things are changing because five is number of change. Okay? Sama mo pa dito ang Five of Cups in your outcome, talaga namang kakalimutan mo na o mag-let go ka na sa mga bagay na nakadurog sa'yo o talaga nakapanakit sa'yo in the past. And alam ko marami kang panghihinayang, marami kang regrets, marami kang mga iniisip na what if. Pero ngayon, nakita ko talaga matatanggap mo na kung ano nangyari and ready ka na to move on. So congrats po. Five of Cups, makikita mo na yung mga bagong bagay o mga bagong opportunity, especially here with the Page of Wands, na yayakapin mo moving forward. Makakaabante ka na, makakapag-move on ka na, okay? The growth is definitely here. The Five of Cups, the Empress card, yes. Kitang-kita ko yung pagbuo ng sarili mo. Parang mahal na mahal mo na ang sarili mo this time. Very, very independent at handa ka ng sumulong sa bagong bagay. And you are now creating a new life for you. So, embrace the new beginning kasi nakita ko yung tagumpay sa mga bagong gagawin mo. At dito na magsisimula yung katiwasayan, kaayusan ng buhay mo moving forward. So, don't lose hope. Everything is moving forward para sa'yo. Napakaganda. So Aries, ito po ang inyong October 27 to November 2. Sa po kayo nakaresonate, sa po nakarelate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo. Aries, I love you. This has been James of James Ira PH. God bless everybody.